pinangga na kong mga igsuon malipay nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong mga kaigsuonan, lesson number 4. Alang sa Abril 23, 2016. Get up and walk. Faith and healing. Muna itong pag-isgutan karon mga pinangga kong mga naminapan sa dili pa. Gusto na akong ipibalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Trinto Agusan, no? Sa 70th Adventist Church Trinto Agusan, kaning bag-ong natukod mga kaigsunan nga 70th Adventist Church dili dapit sila ka Dr. Coleta sa 70th Adventist Church Trinto Agusan, Davao, Agusan del Sur. Okay, see you here mga kapamilya alas ato ang special Sabbath Fellowship. Okay, mga pinangga kong mga kaigsunan, sa di pa yuta magsugod, dapito na ito ang balang espiritu sa pagpakig-uban kanato, mag-amputa mga kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa walay undang imong gibukbok kanamo sa tibok semana sa among pagkinabuhi nga ikaw wala magkulang ug kami wala mahikabsi. Dalaygon ikaw sa ngatanan og takos ka pagasimbahon karong adlaw kay kami nagakalipay o nabusog diha sa imong gugma o panalangin kanamo. Hinaot Ginoong Dios nga kaming tanan himo nimong takos imong pagkabalaan, pahatan mo kami sa imong pagkamatarong o bubuan misuloban nimo sa imong pagkabalaan aron mahimo kaming angayan nga magsimba kanimo magkigsandurot kanimo sa imong presensyang balaan usab karong adlaw. Ikaw magapanalangin sa tanan nimong mga katawhan sa tibok naong sayuta nga nagabalaan kanimo karong adlaw ug magapanalangin ikaw sa tanang mga nagmasakiton unta. Ayohon mo sila Ginoo ug ang tanang mga kawanin ni station nga na-play kini nga broadcast panalangin sila. Ingon man usab Ginoo ang tanan mga nagasuporta nagaparin nga program uban ni usab in town sila ug ang tanang mga naminaw karon. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan ay magkalimot ang atong tema, Get Up and Walk, Faith and Healing. Lesson number 4 for April 23, 2016. Atong masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan, Get Up and Walk, nagpasabot Faith and Healing. Na din gipakita dinhi og giyon sa ni Kristo pag-ayo ang mga masakiton sa ilang kapanahonan. Ang ato ang bersikulong sa gululuhon makita nato sa Mateo 9 bersikulo 5 sa New King James Version nagkanayon. Which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk? Mga pinangga ko mga kaigsunan, mao ka na pag-isgutan nato sa itong pag-asong punto karon nga matod pa asa man sa Bisaya pa, hain man ang masayon isulti kaninyo. Ang imong mga sala ginapasaylo na diya kanimo or magaingon ako kanimo tindog og lumakaw ka. Ang atong leksyon karon mga higala nagatutok kini sa pagtambal ni Kristo sa iyang mga katawhan niadtong panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan og hangtod karon mga kaigsunan. Ato masayran nga dunay mga butang nga makahadlok sa tong kinabuhi. And what are those? Ako gatuo ko nga mahadlok kita kung adunay kamatay sa tong pulianan, dunay balatian nga di nato matambalan. Try to list down all your dreadful things in this world. Unsay mga butang inyo gikadlukan ning kalibutan. And I'm sure ang kamatayon mga pinangga ko mga kaigsunan. Pero kung tugutan po nato si Kristo mga kaigsunan sa pag-share po siyang opinion ug unsa pa gikahadlukan ning kalibutan kun dili ka makaambits kinabuhing walay katapusan. Mao po nagiproblemahan ni Kristo karon mga kaigsunan. Okay, so ang tanan nga mga problema karon, Christ is looking about the eternity. Kita usahay nagtan-aw lang ta sa atong kinabuhi ning kalibutan and we don't something look at about the incoming eternity of our life. Ang atong pag-isgutan karon mga kaigsunan that Jesus, the power of Jesus is shown in Matthew chapter 8 and chapter 9. And what are those? The power of His touch, the power of His word, the power of His authority, the power of His forgiveness, and the power of His call. Muna nga itong pagadugukan ni nga ito ang pagtuon karon mga pinangga ko mga kaigsuonan. Atong matanaw gato mapamalandong, unahon na ito paghisgot and the power of His touch. Sumala pa sa Mateo 8, versikulo 2 ug 3 nagkanayon, a man with leprosy came and knelt before Him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said. Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Ay mo kalimot mga higala nga kanang leprosy sa ilang panahon kaniadto mo na pinakahukaw nga balatian kay mananakod na mga pinangga kong mga kaigsuonan.
Once kanuna kay leprosy kanito, gina-reject ka, ginabawalan ka sa duol sa mga katawhan, labi na sila kung duot, ginalikayan ka, bisan na lang sa pagtagad, mga pinangga kong mga kaigsuonan. Busa, para kanila, dakong dimalas o kapildihan, ang pagka-adunay sanla. Busa, ato makit-an din karon mga pinangga kong mga kaigsuonan, nga ang paghikap sa taong sanlahon, usa kadako kanang supak sa tradisyon sa mga katawhang parasiyog mga eskreba sa ilang kapanahonan kadiadto. Pero to the fact nga ang maong sanlahon mga kaigsuonan, miluhod sing atubangan og ningon, if you can, you see that? If you can, matud pa, make me clean. So, but pasabot niya mga kaigsuonan, kung makaya nimo, makahimo ka. Kabalo ka sa Greek word mga higala, kanang gigamit sa leper bitaw nga word niya nga can, if you can, usa ka na kagilitok mga kaigsuonan, og dunamay. Dunamay mga kaigsuonan. Ang pulong dunamay nagpasabot og full power. He was stating that Jesus was full of power to heal the incurable. So, pag ingon niya, if you can heal me, if you can cleanse me, so please cleanse me now. So, buti pasabot sa maong punto mga kaigsuonan, the leper has all the trust and faith to Jesus Christ nga kaya siyang ayuhon with all the power, with all the dunamay. But pasabot mga pinangga ko mga kaigsuonan that Jesus is willing to touch the sinners. Kabalo ka kanang pagkasanlahon mga kaniadto mga kaigsuonan, maunay sinugdanan, kasagaran ana nga sakit, sinugdanan ka na sa mga taong nagpakasala. Resulta ka na, linugdangan ka na sa taong nagpakasala, agig kastigo kanila para kanila mo nilang pananaw sa taong gisanla. Busa ang root cause sa pagkasanlahon mga higala is the sinfulness. That's why Jesus is willing to touch the leper, the sinner, to transform them and to cleanse them from their sin. Mao na ang gihimo ni Kristo ngadto sa maong taong sanlahon mga pinangga kong kaigsuonan. Sa Desire of Ages, page 266, nagkanayon, the work of Christ in cleansing the leper from his terrible disease is an illustration of his work in cleansing the soul from sin. The man who came to Jesus was full of leprosy. Its deadly poison permeated his whole body. The disciples sought to prevent their master from touching him, for he who touched a leper became himself unclean. But in laying his hand upon the leper, Jesus received no defilement. His touch imparted life-giving power. The leprosy was cleansed. Thus it is with the leprosy of sin, deep-rooted, deadly, and impossible to be cleansed by human power. So si Kristo ang nitandog ni hikap mga kaigsuonan para sa mga tao na takda ng nihikap, pero para kan Jesus Christ mga pinangga ko mga kaigsuonan, wala siya matakli kay nganuman ang iyang paghikap, pagtandog, maoy nakapaayo, nakapalimpyo sa taong sanlahon mga pinangga kong kaigsuonan. Apil ang iyang pagkamakasasala gitambalan. Now the next thing is we are going to talk about is the power of His word. Mateo Kapitulo 8, versikulo 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Mga pinangga ko mga kaigsuonan, sa ilang panahon kaniadto, there is a great gap between the Jews and the Roman soldiers and the Roman authorities. Para kanila, doon ay dakong problema kana, kaya ang mga Hudyo kanito ilang ginaapi, o doon na sila gap niya itong panahon ng mga kaigsuonan. Imposible kayo nga Roman authority will come and kneel upon the before Jesus Christ. So, kini nga Roman centurion mga kaigsuonan, the fact nga miluhod siya sa tubangan ni Kristo ng hangyo nga padtuon siya kang iyahang sakop sa panimalay nagmasakiton, ang iyang servant nagmasakiton. Then Jesus Christ replied, yes, I will go there. Muadto ko sa imong puloy-anan. Ang centurion nag-ingon, no, do not go there. Tingali ang mga rason mga kaigsuonan posible nga di niya patuon si Kristo kay supak silang balaod kaniadto nga adunay panagmingle ang mga Romans o mga Hudyo. Ikaduhang rason, posible nga dili gyud pwede moadto si Kristo sa iyang roof, sa iyang puloy-anan kay nganuman ang maong masakiton maybe sanlahon. So bawal na silang panahon kaniadto. Boto nga ningon na lang siya nga, you don't need to go to my house. Just make a command. Ako bitaw sundalo mampug ko, makakuman ko, mapatuo man ako mga tao tanan. So just make a command. Sa to pag ang gipangita sa centurion mga kaigsuonan was only the word. Ang iyang gipangita mga kaigsuonan, word lang ang iyang gipangita. Tagay lang ko sa imuhang pulong, mamaayo nang ako ang pasyente. So unsay nahitabo mga kaigsuonan?
Matud pa ni Kristo, wa ko kakitag tao diri sa Israel ba nga parihas anig pagtuo nining usa ka Roman centurion. Pero nagyang gina ng mga katawhan sa palibot sa Israel sa Matthew 8:11 and 12, I say to you that many will come from the east and the west and will take their places in the feast of with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, but the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, kamo untang mga Hudyo, subject of the kingdom unta mo, pero wala may pagtuo, sama nining usa ka centurion, ipanglabay mo nga to sa ngit-ngit nga din dito magkagot sa mga ngipon. Pero coming from the east and the west, gikan sa kasadpan o kasilangan, mag-abot din kay mo apil sa pagtambong sa talad kananan kauban kang Abraham. So dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan, na sabta na to that Jesus was amazed at the faith of the Gentile. Natingala siya sa maong pagtuo sa maong hintil mga kaigsuonan. Kay matud pa niya, wa ko kakita nini nga pagtuo dinhi sa katawhan sa Israel. Okay, human lagi siya nakasulti ni adto mga kaigsuonan. Naghimo na pod siya og usa na pod ka biyahe kauban sa mga apostoles didto sakay sa baruto crossing the Lake of Galilee. So dinhi na pod tayo ipakita ang iyang power of his authority. Sa diha nasayon mo siyang pagtabok mga kaigsuonan, sa tunga pa lang sa dagat, gibangga sa grabe kayong balod, sa grabing bagyo, and then Jesus when he stood up, iyang gibadlong mga kaigsuonan ang bagyo, gingnan niya og peace be still. So nilinaw, nitahod kaniya ang bagyo. So ang mga tao mga kaigsuonan siyang palibot na kanayon, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Usa man nga klaseng tao? Mateo 8:27. Usa man siya nga klaseng tao nga bisan ang bagyo ang unos, mutahod man kaniya. Mga kaigsuonan, pagdunggo na dito sa unahan, pag abot na dito sa unahan, dunay tao dito nga kanang giyawaan. Ay giyawaan dito, ni simba kaniya, iyang giayo mga kaigsuonan, gipagulaan niya o giyawa. Iya pag yung gipangutanan kinsa man ka. Siya akong ngalan si Legion. Si Legion akong pangalan. Unya karon unsa may imuhang kuan, unsa may imuhang hangyo, siya ayaw ko ibalik dito sa kahiladman, ibalhin ko ngadto sa mga baboy. I do not know mga pinangga ko mga kaigsuonan, ngano nga gusto niya nga dito siya sa baboy ibutang. Maybe ang yawa magyud mismo ang naghangyo nga dito siya ibutang sa sulod sa mga baboy. Yang ipunta na kinsa man ka, siya Legion akong ngalan. Kanang Legion mga kaigsuonan, 6,000 na ka mga kuan, 6,000 na sila ka mga sundalo sa Roman company. Niadtong panahon na doon nalay kanang gitawag og kanang 2,000 ka mga baboy nga nag-ungad dito sa bukid mga kaigsuonan sa kilid sa pangpang. So karon ang nahitabo, so imong estimaton doon ay tag 3 ka baboy, tulo ka yawa nga mosulod kada baboy. So, ang punto rin karon mga kaigsuonan sa Mateo 8:33 hangtod sa 34, those tending the pigs ran off, went into the town and reported all this, including what had happened to the demon-possessed man. Then the whole town went out to meet Jesus, and when they saw him, they pleaded with him to leave the region. Ngano man sumanitabo, pagbalhin dito sa yawa ngadto sa baboy, ang mga baboy nga baguros ito nga matay dito sa tubig. Siyempre, matay ang yawa ito sa tubig, mubalhin na po ito sa laing mga baboy. Nyagil lang panginaboy itong dapita kay mga baboy man. Sumato ni hangyo na po itong mga tao dito sa region nga papahawaan lang kadiri Ginoo. Okay, di ka mo hawa diri among tanang baboy masudlan ni giyawa. Nawa na nagsorry-sorry to, nagbalhin-balhin na to kay gialaw ba yan ni Jesus Christ ang baboy nga puy-an o giyawa, mga pinangga ko mga kaigsuonan. Now, ang mga tao numero 1 na hadlok sila kang Hesus nga human gigamit niya ang authority sa paglimpyo sa demon o sa pagbadlong sa kinaiyahan mga kaigsuonan. Ang mga disipulo nag-dealt with fear, being amazed. Doon na po yung mga kahadlok ng mga apostoles kang Kristo uban sa mga katingalang nga si Jesus Christ, angay gyud nilang pagasimbahon. Ang mga citizens sa Gadara, nag-dealt po silang kahadlok kung naghangyo nga si Kristo, papahawaon na nila dito sa Gadara. Si Kristo mga kaigsuonan doon na si authority. Doon na authority to get away devil from us. Gikan sa taong giyawaan, papahawaon ni Kristo ang yawa. Ultimo ang yawa mutahod kang Kristo. Take note of that.
Nganong kung doon natay temptation pinagi kang Satanas ngun di man tabudangop ni Kristo mga kaigsunan nga ang iyang word makaabog man og yawa mga kaigsunan. Okay. Alang po sa mga taong kumakaon na baboy, I would like to tell you, ayaw mo kalimot nga ang baboy puy anan og yawa. Ha? Aw ba niyo nangamatay naman tong baboya, pastor? Nangamatay pero ang yawa, do you think namatay na apil og kalumos? No. Panahon sa lunop na apil bag kalumos ang yawa? Wala. Panahon ni Noe mga kaigsunan, wala mamatay ang baboy. Aw ang yawa, I mean. So, ang baboy nangamatay man, giihaw ninyo ang baboy pero ang yawa nga nasus baboy ning balhin ra po naglaing baboy. So, but pasabot, ha? Parehas bata sa yawa nga mangita pa og baboy, kinaham ang baboy. Mga kaigsunan but pasabot, magpadayon bata sa pagkinabuhi sa pagpakasala. Ayaw kalimot, Jesus has the authority to take away our sins. Doon ay otoridad si Kristo aron wagtangon niya ang atong mga sala, mga pinangga kong mga kaigsunan. Why not come to Jesus? Why not surrender to Jesus Christ aron mawala ang atong kasalanan, mga pinangga kong kaigsunan. Okay. Human ini, let's talk about the power of His forgiveness. Sumala pa sa Mateo 9, versikulo 2, mga kaigsunan, some men brought to Him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, He said to the man, take heart, son, your sins are forgiven. So nakasabot si Kristo mga kaigsuonan nga ang hinungdan sa tanang mga balatian mao ang kasala. Munang gusto niya nga okay, ang imong sala binagseryoso ka na kay nga sala. Ang tao pod mismo kaning panahon nga paralysis na nakasabot siya nga hinungdan siya pagkasakit mo ang sala. Mo to nga nalipay siya nga giinan siya nga take heart, son, your sins are forgiven. Gipasaylo ang imong mga sala. Katupong iyang mga friends ining paralytic mga kaigsuonan nga maoy nagtuntun kanya gikan sa atop, nagtuo po sila nga si Kristo dunay authority or power to forgive sins. Basahin niyo ang background sa Mark chapter 2 verses 4, chapter 2. Ang mga tao mga kaigsuonan, I would like to tell you, nakasabot sila nga maayog yun katong tawhana nga paralitiko kung mapaduol nila kan Jesus Christ. Ang nahitabo karon, wa man gyud di mo sila kapaduol kay katong balaya nga gisudlan ni Kristo, puno man kay tanan. So the record said in verses 4 and 5, and when they could not come nigh unto Him for the press, so grabing mga tao, they uncovered the roof, ilang giablihan ang atop where He was. And when they had broken it up, so gibuak nilang atop. Number 1, katong atop mga kaigsuonan, ilang gibuak. Katong nga atop, ilaha ba tong atop? Dili. Posibleng nasuko ang tagbalay atop, pero si Kristo mga kaigsuonan, dili ang pagbuak sa atop maya nakita. Ang iyang nakitaan mga kaigsuonan, ang pagtuo sa mga tao nganong ilang gibuak ang atop para pagluwas og kinabuhi. Aron ang tao mapaduol nila kang Kristo. Sometimes we are very strict. We are making some roofs. No, naghimutag mga atop, batok sa tong isig katao para lang yun mga policies, mga uban pa na nga mga polisiya nga itong ipanghimo para kung malapas sa katao, doon na tayo rason nga ato siyang i-charge nga rebelde o kaha i-charge na to siya nga ihulog sa iglesia. Pero kung ang iyang pagbuak sa atop mga kaigsunan, sama nining mga tawhana aron sa pagluwas og kalag, aron sa pagluwas og sala, makasasala nga tao gikan sa sala. So, para kan Jesus Christ, ang pagtuo sa mga tao nga nagbuak sa atop, mao'y nakita ni Jesus Christ, dili ang pag-violate sa policy nga hinimo lang magtao. Mao'y nakita ni Kristo mga kaigsunan. Busa, the record says, usbon ako, and when they could not come nigh unto Him for the press, they uncovered the roof where He was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, you see that, ang nakita ni Kristo sa ilaha, dili ang pagbuak sa atop, ang ilang nakitaan, mao ang ilang pagto. He said unto the sick of the palsy, son, thy sins are forgiven, or be forgiven thee. So ang imong mga sala, anak, gipasaylo na diha kanimo. So, tingali ang mga pariseo, mga eskribang, ilang nakita ang palisi nga gibuak, ang atop nga gibuak, ang balaod nga nalapas. Pero, human palisi nga nalapas. May nakita sa mga pariseo, mga eskriba. Pero ang nakita ni Kristo, ang effort of faith sa mga tao nga naningkamot nga maluwas ang kalag sa usa ka taong makasasala. Mao ni lang nakitaan mga kaigsunan. Kana nga paralyzed nga tao, didn't to be healed but to be certain of his sins had been forgiven. Ang paralytic nga tao, okay siya nga ang iyang sala may gipasaylo, dili ang iyang kaayuhan sa panglawas mga kaigsunan may gihatag. Kaya nasayod siya nga ang iyang pagpakasala, mahinungdan siyang pagkaparalytic.
may hinungdan nga sadyang napasaylo iyang mga sala, automatically naayo po ang iyang lawas, mga kaigsunan. There's one thing that we all need to, no matter our problems are or circumstances, no? Usa lang kabutang atong gikinahanglan, mga kaigsunan, bahala kung sa itong mga problema karon. We need our sins to be forgiven. Ang atong mga sala kinahanglan pasayloon. Kung wala ta mapasaylo, ang atong pagkamasakiton, o bisag kung saon tagtambal, di kita mamaayo, mga kaigsunan. Mamatay man ta, pero ang gikagulan gyud ni Kristo kung dili ta makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kung mamatay man galing ta, assured atong life sa spiritual, sa eternal life, so well and good. Ang atong spiritual health, mga kaigsunan, may mo garantiya sa spiritual, sa eternal life nga giandam ni Kristo alang kanato. Sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 6, the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ang anak sa Diyos o anak sa tao, mga kaigsunan, dunay katungod o kagahom sa pagtambal o pag-ayo, pagpasaylo sa atong mga sala. Mao na ang punto, mga pinangga kong mga kaigsunan. Okay? So, sa atong pagpamalandong karon, atong maaninog, atong mamatikdan, nga si Kristo doon nagyapoy power ang iyang pagtawag. So there is what we call a power, the power of His call. Kabalo ka sa Matthew chapter 18, verses 19 to 21 and 9 verse 9, mga pinangga kong mga kaigsuonan, atong masabtan o atong makitaan dinhi ang maong mga punto nga matod pa dinhi after studying how Jesus called those people and how He warned them about some problems they would have to face. We can conclude that following Jesus involves, o sa may mag-involve din karon, mga pinangga kung mga kaigsunan, kung magsunod manggaling ta kang Jesus Christ. So doon ay mga posibleng mga katarungan, mga kaigsunan, lain nga mga rason ang mga tao ngano kung magsunod sila kang Kristo unsay ilahang mga reaksyon. So ato makit-an ug ato masundan dinhi karon. Usa sa iyang gitawag, mga kaigsuonan, dunay mga pamalibad, dunay reaksyon nga pamalibad nga matod pa niya, mga kaigsuonan. Sa dihang gitawag, matod pa sa Matthew 8:19 to 20, then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow wherever you go. The Son of Man, wherever you go." Gina din ni Kristo, the Son of Man has no place to lay His head. So, kung willing yung kang muuban, wala ba ko'y kigdaan, wala ko'y balay. In other words, being willing to renounce everything and to suffer discomfort for Him. Kilan andam ka nga mo antos sa mga kalisdanan kauban kanako. Mo na iyahang gisulti, mga kaigsunan. Another disciple said to Him, "Lord, first let me go and bury my father." Matod pa ni Kristo, let the dead bury the dead. So, pasabot ni Kristo, mga kaigsunan, nagbasa ni Kristo ang hunahuna sa maong tao, nga iyang papa, wa pa mamatay. Tingali, masakiton, himatyon, alibay lang to niya, nga mulay sa ako, kay maglubong ko sa kong papa. Pero actually, buhi pa yung papa, kaya mas Kristo nga let the dead bury the dead. In other words, pasabot ni Kristo, mga kaigsunan, ang patay, pero ang but na kung ipasabot, basig buhi pa ka, buhi pa na, pero patay na. Kung mamatay, manggaling na, dili siya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mo na problema, mga kaigsunan. Sa to pa, Him being more important than our own family. So gusto ni Kristo, mga kaigsunan, nga mas importante siya kaysa uban pa natong kabahin affairs sa tuang family. Sa Matthew 9:9, usapod ka disipulo ningon kang Kristo, as Jesus went on from there, He saw a man named Matthew sitting in the tax collector's booth. "Follow me," and He told him, and Matthew get up and followed Him. Immediately, misunod ayon si San Mateo kang Jesus Christ. But pasabot, getting up, dedicating your life to serve Jesus is 100% magsunod kang Kristo, mga kaigsunan, wherever He goes. Matod pa ni Sister White sa Steps to Christ, chapter 7, page 64, matod pa, "There are those who have known the pardoning love of Christ and who really desires to be the children of God, yet they realize that their character is imperfect, their life faulty, and they are ready to doubt whether their hearts have been renewed by the Holy Spirit. To such, I would say, do not draw back in despair. We shall often have to bow down and weep at the feet of Jesus because of your shortcomings and mistakes. But we are not to be discouraged even if we are
we are overcome by the enemy. We are not cast off, not forsaken and rejected of God. Pray more fervently. Believe more fully. As we come to distrust our own power, let us trust the power of our Redeemer. And we shall praise Him who is the health of our countenance. So imo masabtan din karon mga pinangga ko mga kaigsunan. Bisan pag kita makasasala, bisan patuod kita na wad-an nagpaglaom, ayaw kalimot, we have Jesus Christ. Aduna kitay Kristo mga kaigsuonan nga atong kadangpan siyang ato ang paglaom siya magatambal sa atong mga balatian, espiritual o physical, mental, social nga mga balatian. Labi na gyud sa sala siya magatambal magaayo kanato aron ang atong kinabuhi mga kaigsuonan. Dili lamang niining kinabuhi kundi adunay paglaom hangtod sa kinabuhing walay katapusan. That's why he said, get up and walk. Tindog, lakaw. That is faith healing mga kaigsuonan. Ayuhon ka pinaagi sa pagtuo bisan pag mo inom pa kag mga medisina uban pa magipang-inom ng mga tambal. If you don't believe in Jesus Christ, ang kaayuhan imposible alang kayo. If you believe in Jesus Christ, pangayo pasaylo sa imong mga sala, sa atong mga sala, ayuhon ang atong mga balatian, mga pinangga kong mga kaigsuonan. Okay din sila sa tataman sa itong pagpakiguban kaninyo sang lito na matipanan. Pero usbon ko ipibalo sa ako kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church, dinhi sa Bagong Church ilaha ka Dr. Colita, dinhi sa Trento, Agusan del Sur. Alang sa itong special Sabbath Fellowship. Okay mga pinangga kong kigsun usbon ko, wala gyud parang sa pakiguban kanimo, sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga tuang great provider. Ako sab ang inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver I magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.